liblib na barangay na ito sa Lopez Haina, Misamis Occidental, may inilulutong misyon ang lalaking ito. Ang mapagaling ang mga may sakit at ang kinakasangkapan niya sa panggagamot nasa isang malaking kawak. Dito kasi idinadampi ng mga dumadayong pasyente ang kanilang mga kamay. Si Sara, ang tapang ito, Sara, Sige, ano magkakot ka? Kunting init lang tapos naghalo yung lamig. Magaan yung katawan ko. Pag anak ko, init na anak po na dayon. Kapag ko napasok. Ang mga sakit na di umano kaya raw niyang gamutin, mga sugat, pilay, at kahit pa mga sakit sa bato at mayoma. Kumusta man, sakit pa, wala na. Gay? Sakit pa, di na. Ang kinaroroonan ng di umano manggagamot malayo sa kabihasnan bago ito marating, malubak at makitid ang daan. Naaktuhan ng aming team ang gamutan nitong Biyernes kung kailan daw pinakamarami ang dumadayo para lang magpagamot sa tinatawag nila si tatay. Kung layo man, kung ikaw hugot na pagtuo, madool ra. Pisag dool, ma'am, kung wala kay pagtuo, layo na, ma'am. Asan pa magaling, Loy? Ilang oras bago magsimula ang ritual, inihanda muna ni tatay ang pakukuluan niyang langis o lana. Niyog. Ang kanyang gagamitin, 6 na bugtong o nyog. Nandun ang tinatawag na visa ng para sa paggamot. Ang laman ng nyog, ginadgad at piniga hanggang lumabas ang gata. Di po na mahimong lana kung walay tubig. Pinakuluan niya ito. Para sa langis ng nyog. ito sa bisa ng langis. May inihulog din siya ritong papel. Buhat na sa Diyos. Ang proseso ng paglalana, kalimitang inaabot ng 5 oras. Habang hinihintay ni tatay na maluto ang lana, isa-isa nang dumating ang kanyang mga pasyente. Tiil na ko, nora pagpanhugon, kani akong mata, di kakita, sabiti ko nun eh. Ang tiga Valencia Bukidnon na si Sammy, kahit na sumasakit ang paa at balakang, hindi raw nagdalawang isip na idampi ang mga kamay sa lana ni tatay kahit pa kumukulo-kulo ito. Tay! Ha? Sige. Sa kabila nito, si Sammy hindi raw napaso. Wala. Okay man, wala mang nangyari sa akin. Ang langis agad niyang ipinahid. Dami na akong napuntahan, wala mang nangyari. Dito ako nakatingin kay tatay, gumaan. Si Evelyn naman, makailang beses nang bumalik kay tatay mula nung nagkasugat ang kanyang paa nito lang Enero. Ubag kaayo, niagas ang daghan kaing tubig. Ing adto mi sa dermatologist na yun. Ingon lang nga allergy. Matapos ang pagdampi ng kanyang mga kamay sa kawa at pagpahid ng langis sa kanyang paa, ang sugat na hindi raw magamot-gamot ng mga doktor, di umano, napagaling ng manggagamot. Mura o mga tindit, ana gyud siya. Kadaghan sa doktor nga ako ang naanhaan. Siya ra gyud og ang labang makagagaho mo ay nakaayo sa akong balatian. Gawa ng laboratorio like biopsy para malaman talaga namin kung ano yung klase or kondisyon ng sugat. Better po na lumapit sa pinakamalapit na hospital para po di na lumala. Si Lani naman, umaasa na maigagalaw ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na naparalisa matapos maaksidente sa motor noong 2021. Ang sabi sa doktor, kaning wala sila kasabot sa ako ang sakit. Then, pagtanaw ni doktor, kaya ingon man siya nga, ma'am, kinahanglan ka nga operahan. Ang ako dang dire, spinal cord. Nya, dok, pila po'y mahurot na ako, dok. 500 to 1 million. Kaya ang naging takbuhan nilang pamilya, si tatay, na hindi raw nagpapabayad sa tuwing siya'y nanggagamot.
Si Lani, 4 na beses na raw nasubukang idampi ang kanyang mga kamay sa kumukulong kawa. Balik daw na daw, balik ka. Pwede tayo? Kaya magduha-duha ka, mapasok ka. Init siya gamay pero dili man makapasok. Hanggang sa si Lani, himala raw na nakakapaglakad kahit hindi nagpa-opera. Naayod yun ko sa pagtambal kaniya. Kay kung wala pa gyud si tatay, balo, naglubog na siguro ko karon. Kaya wala man dyan ko yan mo ikabayad og pa-doktor, ma'am. Pwedeng may nabali sa balakang niya, pwedeng meron din nabali sa legs or sa hita, and that can cause na hindi makalakad yung pasyente. Generally speaking, kasi yung mga buto naman natin, gagaling at gagaling talaga sila, no? Kahit mabali yan. Dahil daw napagaling din ng tinatawag nilang tatay ang sakit ng kanyang ama. Dito rin inilapit ni Sarah ang sakit niya sa bato at myoma. Focus talaga yung pangnanalig namin sa Diyos. Hinahinaw kami sa langis. Pumukulo, hindi naman ako napapaso. Unti-unti siyang okay na siya. Sabi ng doktor, saan ka ba pumunta ng bakit nawala yung myoma? Ang sabi ko pumunta ako sa manggagamot na tinulungan ako. Kung wala si tatay, ma'am, di wala na ako ngayon. O malaking utang na loob ang buhay ko sa kanya. Maraming rason dito kung bakit lumiliit o nawawala ng pusa yung myoma. Yung pagbaba ng level ng hormones ng isang babae. Pwedeng magkaroon ng degeneration yung myoma. Ang bahay ng manggagamot, hindi lang bukas para sa mga gustong bumisita na pasyente. Meron din ditong mga kwarto na nakalaan para sa mga nangangailangan ng matagalang gamutan. Pasyente ma'am, lagyo manggod. Mabugat sila umuli kay magsakay pa man. Pahidaon ko na lang. Gaya ni Marcelina na 3 araw nang naka-admit sa bahay ni tatay. Bumiyahe pa raw siya ng 7 oras mula Liloy, Zamboanga del Norte para mapagamot ang naimpeksyon niyang mata. Naglubo lang ko og mais do din. Murag na ako yung nabasian ba nga, murag na kung pabang gamay kayo. Tapdas anak ba Kisya pag mata na ko ni pula kay tanan. Malamang nagkakaroon tayo ng fungal infection. Pag hindi yan naagapan ng maaga, pwede siyang magkaroon ng corneal scar na hindi na magagamot. Huwag ka mag-self-medicate. Hindi gaya ng sa ospital na may babayarang bill. Dito, libre raw. Say makaon ako, maupoy makaon sa pasyente. Gani ko musugot nga magbalit og gilag bugas og isda. Kay daghan akong nadawat na grasya dire, ipakaon po na ako sa ila. Tubong Agusan del Sur daw talaga si tatay. Binata pa lang, nadiskubre na raw niya ang kakayahan niyang makapanggamot. Ang sabi sa ating Panginoon, tatawag ka kay sagutin kita. Panghingi kay bigyan kita. Pangatok, buksan kita. Kaya nga ito ang ginagamit ko habang ako maggamot sa tao. Hanggang taong 2013, may isa raw pasyenteng tiga-Misamis na humingi sa kanya ng tulong. Dumating ako sa bahay nila. Sabi pa mga anak, hindi makatayo si tatay. Pinupok mo ang paa. Tay, ikilos mo ang iyong paa. Tinaas niya. Left and right. Ang kamay, left and right pin. Pero hindi raw lahat ng idinadampi ang mga kamay sa kumukulong langis. Kinakaya agad ang init nito. Si Marisa, unang beses pa lang ditong nagpagamot. Punta po ako dito kasi gusto ko magpakatulong ni tatay kasi may naramdaman po ako sa aking kamay, yung paninigas. Pero nung ilulublob na sana ni Marisa ang kanyang mga kamay sa kawa, bigla siyang napaso. Si Marisa, kinausap ng manggagamot. At nung muli niyang idinampi sa kumukulong lana ang kanyang mga kamay, Siguro parang mainit. Tapos hindi naman ako napaso. Magaan na po ang pakiramdam, ma'am. Assuming na totoong sobrang init noon, ang possible reason for that is dahil saglit lang yung exposure sa mainit na liquid. Kapag saglit lang yon, magkakaroon ng parang vapor layer do sa pagitan ng balat tsaka do sa mainit na liquid. Kaya hindi magkakaroon ng chance na magkaroon ng burn. Yung balat sa palad natin ay may kaunting kalyo, mas makapal. So medyo mas resistant yun sa injury. Kapag dinampi mo lang ng saglit, mas bahagya yun. The other possibility is baka yung liquid na ginamit ay mababa yung boiling point. Regardless of the substance na kumukulo. No? Siyempre, the risk of exposing yung skin doon sa any material na sobrang init, there's the risk of burn. Pasagdan na to na ma'am, kanang dili mo to, kaya nga atong tudlo, ma'am, magtupong. Hindi nila kayang ma-access ang healthcare system dahil sila po ay nasa malalayong lugar. Sa mga liblib-liblib, may outreach
So nagbibigay sila, merong medical missions. Yung Misamis Occidental Provincial Hospital, libre ang check-up, libre ang meds, libre ang mga laboratories. Kung kaya man po nila ma-access, wala rin pong mga gamot, kulang sa tao, kulang sa pasilidad. Mainit man daw siya sa mata ng mga hindi naniniwala para kay tatay hanggang hindi abot kaya ang pagpapagamot sa mga ospital ang magiging sandigan ng ilan nating mga kababayan. Ang naglalagablab niyang kawa at malalim nilang pananampalataya sa kanya at sa ama. Magpadayon ko ma'am, mintras tanto nga makalihok pa ko. Malipay kog dako nga makatabang ko sa isig katao na ako. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.